Sa iisang barangay, dalawa magkahiwalay na insidente ng pang-hold up at pagtangay ng motorsiklo ang naitala. Nakatutok si Bea Pinlac. Pauwi na ang delivery rider na to sa barangay Santo Domingo, Quezon City, Sabado ng madaling araw. Maya-maya, kitang may bumubuntot na sa kanya na isa pang motor na may sakay na dalawang lalaki. Ang motor, biglang humarang na, sabay baba ang angkas nito na may nakatutok ng baril sa delivery rider. Napababa ng motor at tanggal ng helmet ang delivery rider. May inabot pa siya sa lalaking may baril bago tuluyang inagaw ang motor niya. Kinuha pati ang wallet niya. Agad silang tumakas pa Del Monte Avenue sakay ng magkahiwalay na motor, kasunod ang isa pang motor, lulan ang isa pa umano nilang kasabwat. Ang biktima, sinubukan pang habulin ang mga tumangay ng motor niya. Pero nang hindi na mahabol, sumakay siya ng tricycle at nagsumbong sa barangay. Sakto naman na nandito yung mga kapulisan natin. So ngayon is under investigation pa yung nangyari. So hindi pa din siya nare-recover until now. Madaling araw din nitong Biyernes, isang motor taxi rider naman ang nabiktima nang may pumara sa kanya sa may G. Araneta Avenue. Sinakay niya, sabi lang is may kukuhanin lang na gamit sa isang street lang din. So malapit lang daw. Sabi niya inikot-ikot daw siya. Hanggang siya itinago siya dyan sa may madilim na part na walang CCTV. Dinala siya sa isang madilim na lugar and then tinutukan siya ng patalim. Then saka siya pinadapa. Tapos saka inagaw yung motor. Tinutugis ang mga suspect at inaalam kung magkaugnay ang dalawang kaso ng motor napping. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayagang pulisya at mga biktima ng agaw motor. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang Tugon ng Masa February 2025 Pre-Election Nationwide Survey. At nakatutok si Darlene Cai. 16 na kandidatong may statistical chance sa manalo batay sa Tugon ng Masa survey ng Okta Research Group para sa 2025 Senate elections. Yan sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, broadcaster na si Ben Tulfo, Senator Bong Revilla, dating Senador Tito Soto, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Pia Cayetano, TV host na si Willie Revillame, Senator Amy Marcos, dating Senador Ping Lacson, dating DILG Secretary Benher Abalos, incumbent Senators Bato de la Rosa at Francis Tolentino. Isinagawa ang survey nationwide noong February 22 hanggang 28, 2025 at may plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Ang 1,200 respondents na edad 18 pataas ang tinanong sa pamamagitan ng face-to-face interview kung sino ang iboboto nila bilang senador kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period. Ayon sa Okta Research, ito ay isang non-commissioned survey. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. 5 taon nang nakararaan nang ideklara ang unang lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ibinahagi ng ilan nating kababayan ang kanilang hindi raw malilimutang mga karanasan. Nakatutok si Nico Wahe. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. March 15, 2020, tila tumigil ang lahat sa Metro Manila at maraming bahagi ng bansa nang ipinatupad ang enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Nilockdown ang Metro Manila. Bawal maglabas-masok sa NCR maliban sa frontliners at may quarantine pass para makabili ng essential items. Lahat naka-face mask at pinag-face shield para mapigilan daw ang pagkalat ng COVID. Ano lang unforgettable moments mo nung panahon ng pandemic? Quarantine. Lagi kong nasa quarantine hotel. Malungkot po. Bakit po? Kasi walang hanap buhay. Mahirap. Si Christian, bagamat masaya raw na napirmi sa bahay kasamang pamilya, nahirapan naman daw dahil walang trabaho. Ipinagbawal kasi ang mga gaya niyang motorcycle taxi rider. Patay ang kabuhayan nun. Patay. Wala talagang income. Umalo sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang nagka-COVID at mahigit 66,000 ang namatay.
Batay sa opisyal na datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa na tumayo ring head ng COVID-19 National Task Force noon, sakaling maulit o may dumating na bagong pandemya, mas handa na raw ang bansa. Ang naging problem ng COVID was that when it came, it was an uncertain disease. Ngayon alam na natin what works and what doesn't work. Pinagtutuunan daw ng pansin ngayon ng DOH ang testing para sa iba't ibang sakit. I'm getting more budget in healthcare. Mas madali manghingi ng pera, ng funding para sa bagong specialty hospital, bagong health center, more salary for nurses. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.